Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alfredo. Nakatira dito sa lalawigan ng Iligan City. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa parte ng Mindanao. Dekada 90 mahigit ay sa isang payak na baryo sa lugar ng Mindanao pa lamang kami naninirahan noon. Doon ko rin nakilala ang isang dalaga na naging dahilan ng kamuntikan ko ng ikapahamak kasama ng aking mga kaanak. Nang mga panahong ito ay kinukulit ko ng kasintahan kong si Alice. Naipakilala niya na ako sa pamilya niya. Siyang sinasabi ko sa inyong nakilala kong dalagang nagtatrabaho malapit sa pwesto ng tindahang pagmamay-ari ng mga magulang ko sa palengke noon. Unang tingin ko pa lang sa kanya, Sir Seth, nahulog na kagad ang loob ko. Kaya naman hindi talaga ako tumigil na manligaw hanggat hindi ko siya mapapasagot. Noon ngang magkasintahan na kami ay doon ko na siya tinanong kung kailan niya ako ipapakilala sa pamilya niya. Gusto ko na rin kasi makita at makilala ang pamilya niya bilang pagbibigay galang na rin sa mga ito. Nung una ay ayaw pa ni Alice na dumalaw ako sa bahay nila. Napakalayo umano ng bahay nila at sinabi niya pang liblib na ang kanilang lugar at malayong malayo na sa kabiasnan. Sinabi ko sa kanyang ayos lang sa akin kahit kaano pa man kalayo ang bahay nila noon. Ang mahalaga ay makapunta ako at makilala ang pamilya niya. Bumuntong hininga si Alice at sandaling nag-isip ng malalim. Ilang segundo rin ang namutawing katahimikan sa pagitan namin. Nung sabihin niya sa akin nag-aalangan siya sa nais kong mangyari noon. Hindi ko man o kilala ang pamilya niya. At baka kung ano pa ang magawa nila sa akin oras na makita nila ako. Yun na nga eh. Hindi ko kilala ang pamilya mo. Kaya gusto kong pumunta sa inyo at umarap sa kanila ng formal. Para sa ganun makilala na rin nila yung kasintahan mo. Ayaw mo ba nun? Ang gusto ko lang naman eh maging legal tayo sa mga magulang mo. Wika ko sa maamong boses. Dahil na rin sa kakulitan ko, Sir Seth, napapayag ko na rin ang dalagang dumalaw ako sa bahay nila. Pero kahit magpaganon pa man, kita ko sa mga mata niyang hindi siya masayang makilala ko ang mga magulang niya. Pero ipinagsawalang bahala ko na lamang yon. Ang mahalaga sa akin ng mga sandaling yon ay ang kagustuhan kong makilala ang mga ito. Wala naman siguro masama dito. Kinagabihan nga ng araw na napagkasunduan naming dalawa ni Alice kung kailan ako pupunta, ay inaya ako ng tiyuhin kong mag-inuman. Naikwento ko sa kanyang tungkol sa plano kong pagbisita sa bahay ng kasintahan ko na yon. Nang malaman ni Tio Edgar ang lugar na pupuntahan ko, nakita kong biglang nag-iba ang reaksyon ng kanyang mukha. Hindi ko alam kung bakit pero pansin kong parang nagulat ito nang mabanggit kong purok na yon. Sigurado ka bang sa lugar na yun talaga naninirahan yung pamilya niyang si Alice? Tumango ako. Bakit yung? May problema ba? Wala naman, sagot niya. At sinabing sasamahan niya raw umano akong pumunta sa bahay na yon. Saktong-sakto dahil wala naman daw siyang lakad sa mga susunod na araw kung kaya't pwede niya akong samahan. Tatanggi na sana ako pero agarang nagwika ang tiyuhin kong huwag na raw akong kumontra pa dahil talagang magtatampo siya kapag hindi ako pumayag noon. Dumating ang araw ng pagbisita ko kina Alice. Hindi ko maitago ang siyang nararamdaman ko. Maaga pa lang ipinuntahan ko na ang pinsan kong si Bolantoy at Istong. Sinabi ko sa kanila kung ano ang sadya ko at agaran din naman silang pumayag na samahan ako noon. Pero nung malaman nilang sasama ang tiyuhin naming matandang binata napapakamot na nagreklamo si Bolantoy kung bakit sasama po mo na ito. Ang labo mo, insan. Talaga bang isasama mo yung gurang na yon? Wala akong magagawa, insan eh. Siya na yung nagboluntaryo.
Hindi naman ako makahindi dahil alam mo naman kung paano magalit si Tio Edgar, di ba? Kapag hindi nasunod yung gusto niya. Kaya tumatandang walang asawa yung taong yun, pinsan, no? Napakamainit ng ulo. Sige na nga. Papayag na akong sumama yon. Basta huwag siyang magsususungit kapag nandun na tayo sa bahay, ha? Masungit pa naman yun. Baka mamaya imbis na magustuhan ka ng pamilya ni Alice, masira pa dahil sa tiyuhin mo. Tiyuhin pala natin insan, Sinabihan ko siyang wag na mag-alala pa. Dahil napagsabihan ko naman na si Tio Edgar na pigilan niya ang sarili kapag kaharap na namin ang pamilya ng kasintahan ko. Bandang 2:00 na kami ng hapon umalis papunta sa lugar nila Alice. Ginamit namin ang sasakyan ni Tio Edgar. Ang tiyuhin ko rin ang nagmaneho noon. Wala umano siyang tiwala sa aming magpipinsan. Mahigit 2 oras rin na binaybay namin bago nakarating sa baryong sinasabi ni Alice. Pero bumiyahe pa kami papasok, Sir Seth. Makaraan na mahigit kalaating oras noon. Papasok na kami sa liblib na lugar. Bigla na lamang kaming nasiraan. Tumirik ito sa kalagitnaan ng daan at ayaw nang umandar pa. Naloko na. Kung kailan nagmamadali saka naman nagkaabirya. Naknang. Sambit ni Tio noon. Nayampas pang kamay sa manibela. Lumabas siya at tiningnan ang harapan ng sasakyan noon. Pagbalik niya ay sinabihan niya kaming mauna nang pumunta sa bahay ng kasintahan ko at maghanap na muna siya ng taong makakatulong na mag-ayos ng sasakyan. Susunod rin daw naman kaagad siya kapag naayos na ito. Sigurado po kayo, Tiyong? Kung gusto mo, tulungan ka na namin mag-ayos niyan. Huwag na, lumakad na lang kayo para bago magdilim marating nyo na yung bahay nun. Ako na bahala dito. Isa pa, wala naman kayong alam tungkol sa pag-aayos ng sasakyan, no? Kaya anong maitutulong ninyo? Aray ko naman. Sakit mo magsalita, Tiyong, Parang hindi mo kami mga pamangkin, Tiyong, talaga bang ayos lang naiwan ka namin dito? Tanong ko, matapos sawayin si Bulantoy sa sinabi niya. Oo, medyo matatagalan kasing ayusin tong sasakyan ko Mukhang sinusumpong na naman. Kulang sa lambing. Huwag na kayo mag-alala. Hahabol ako agad kapag naayos na ito. Aniya, at kinuha na mga gamit na ipapasalubong ko sa pamilya ni Alice. Bitbit na mga pinamili namin ay naglakad na nga kami papunta sa purok. Ang usapan kasi namin ay doon niya na lamang kami hihintayin sa bungad ng purok nila. Pero agahan daw namin dahil nga delikado umanong maabutan kami ng dilim sa daan nun. Nung medyo makalayo na kami, ay maya't mayang nagrereklamo ang pinsan kong si Bulantoy. Daig niya ang dalaga kung makapagreklamo nun. Kung alam ko lang na maglalakad tayo dito sa maputik na daan, di sana nagsuot na ako ng bota. Manahimik ka na nga lang dyan, Bulantoy. Hindi tayo nandito para magreklamo na magreklamo. Baka nakalimutan mo kung bakit tayo nandito. Mabuti pa, ituon mo na lang yung pansin mo dyan sa paglalakad mo at baka makaapa ka pa ng kumunoy dyan. Napapailing na lamang ako at naisip na totoo palang sinabi ng kasintahan ko. Literal na liblib na lugar pala talaga ang tinitirahan ng pamilya niya. Insan, malayo pa ba tayo? Magdidilim na ata Malapit na, konting lakad na lang. Kanina ka pa kasi sabi diyang malapit na pero magkakalahating oras na tayong naglakad pero asan na? Malamang anong sasagot ko kanina ka pa rin tanong ng tanong dyan. Alam mo namang unang beses ko lang din nakapunta dito Mali ko pa kung malapit na tayo o malayo pa. Sumigunda naman ang pinsan namin si Estong at nagsabing tama naman daw ang sinabi ko. Kaya't manahimik na lamang umano si Bulantoy at naririndi na umano siya sa boses nito. Sa pagpapatuloy nga naming maglakad ay napapansin ko sa gilid ng daan ang mga nagtataasang puno ng kahoy at sa bandang unahan naman ay may malaking balete. Pero kahit anong tanaw ang gawin ko ay wala pa rin akong nakikitang mga kabayan. Ang sabi kasi sa akin ni Alice noon, kapag may nakita na akong nag-iisang puno ng balete, ibig sabihin lang
Malapit na kami. Saang kasulok-sulukang lugar ba nakatira yung kasintahan mo, Insan? Mukhang makakarating na yata tayo sa purgatorio dito Muling reklamo ni Bulantoy noon. Natawa na lamang ako at hindi nasagot na makita kong bagya itong natapilok nang may matapakan siyang batong nakausli. Muli ay nagreklamo na naman siya at napamura pang nagtanong kung ano ba raw yung natapakan niya. Magdahan-dahan kasi sa paglalakad, hindi yung kung saan-saan nakatingin. Dahil sa hindi inaasang pangyayari, inabutan na nga kami ng dilim nun. Ang kamalas-malasan pa ay wala kaming bitbit na flashlight o kahit na anumang gagamiting pangilaw. Maliban lamang sa sigarilyo at lighter ni Estong. Mabuti na lamang at marunong siyang gumawa ng sulo. Kaya't may nagamit kaming pangilaw sa daan papunta sa purok na yon. Ilang sandali pa, nakaramdam ako ng kaluskusan sa gilid ng daan. Sandali akong huminto at ganun din ang dalawang pinsan ko. Naramdaman din pala nila ang mahinang kaluskusan na yon, na para bang sinasabayan kami nito sa bawat paghakbang nun. Ano kayang ingay na yun, no? Tanong ni Bulantoy at itinaas ang bitbit na sulo. Wala yun, tara na, magmadali na tayo maglakad. Huwag niyo nang pansinin yung mga naririnig niyo. Maya-maya ay napasigaw ng wala sa oras si Bulantoy at kamuntikan pang mabitiwan ang bitbit niyang sulunon. Halos sabay pa kaming tatlong napatingala nang may makita kaming malaking ibon ang mabilis na bumulusok sa hindi kalayuan. Halos sabay pa kaming napabulalas at naitanong kung anong klaseng ibon ang nakita namin na yon. Bakit napakalaki? Nakakatakot naman dito, pre. Sad ni Istong. Akmang magpapatuloy na sana kami sa paglalakad nang sa walang ano-ano'y bigla na lamang may humarang sa aming malaking baboy ramong may namumulang mga mata sa gitna ng daan na nun. Kahit na madilim ang buong paligid ay kitang-kita ko ang panlilisik ng mga mata nito at mabagsik na nakatitig sa amin. Aswang ba yan? Tanong ni Bulantoy at dahan-dahang umatras doon. Pinigilan ko siya't sinabing huwag gumawa ng kahit na anumang hakbang. Rinig na rinig ko ang kakaibang ingay ng nilalang. Para bang galit na galit itong tumuntong kami sa lugar na yon. Tuloy ay hindi ko mapigilan ang sariling kilabutan. Lalo na nang makita kong dahan-dahang inihakbang ng nilalang ang mga mahaba nitong paa papalapit sa amin. Pero mas nagulat ako sa ginawang aksyon ng pinsan kong si Istong. Dahil sa hindi ko inaasahan, lalapitan niya ang katakot-takot na nilalang at binugaw yon. Pinagbantaan niya pang susunugin niya ang pagmumuka ng nilalang oras na hindi ito aalis sa kinatatayuan niya. Huwag umano itong haharang-harang kung ayaw nitong masunog ang pagmumuka niya. Langhiya ka! Hindi ko alam kung hayop ka ba o kung anong klaseng demonyo ka. Lumapit ka lang talaga sa amin, iayariin kita. Aniya, at itinapat ang bitbit na sulo sa harapan ng nilalang. Nakita kong mas lalo namang umangil ang kakaibang hayop na yon. At mukhang gusto yatang pumormang ambahan ng pinsan ko pero sa ikalawang pagkakataong pagtabuyan ni Istong ang nilalang, ay nakita kong dahan-dahan itong umatras. Hanggang pumasok yon sa loob ng talahiban. Ang galing mo naman, Insan. Paano mo napaalis yon? Manghang-manghang tanong ni Bulantoy sa pinsan namin. Nagtanong ka pa. Kita at narinig mo nang binugaw ko lang naman yung baboy ramo eh. Tingin nyo, baboy ramo ba yun o nagpapanggap lang? Parang naintindihan yung mga sinabi ko eh. Sagot ni Istong. At sinabihan na nga kaming magpatuloy na sa paglalakad nun. Halos lakad-takbo na ang ginagawa namin, makalayo lamang sa daang walang kabahay-bahay man lang. Ilang minuto pang nakalipas, natanaw na namin ang maliit na purok
kung kaya naman nakahinga na ako ng maluwag at nagmadali ng maglakad noon. Saktong pagpasok namin sa purok, nakita ko si Alice. Nakangiti itong kinawayan kami at nagmadali ng maglakad papalapit. Pasensya na, ngayon lang kami nakarating, nasira kasing sasakyan namin eh. Nasiraan kayo? Ayos lang ba kayo? May nasaktan ba sa inyo? Tanong niya. Wala. Walang nasaktan sa amin. Ayos lang. Mabuti naman kung ganun. Kaya pala kanina pa ako kinakabahan. May hindi pala magandang nangyari sa inyo. Nakailang hakbang pa lamang kami ay may narinig kaming mga ingay na animoy nag-uusal ng mga orasyon noon. Agad na napatingin kami sa dako kung saan namin naririnig ang mga boses na ito. Doon ay may nakita kaming grupo ng mga kababaihang nakasuot ng kulay itim na bahabang damit ang nakapalibot sa naglulumagablab na apoy habang walang tigil sa pagbanggit ng orasyon noon. Samantalang ang mga kalalakihan naman ay tila abalang-abala sa pagkakatay ng mga karning na sa kahabaan ng mesang nakapwesto sa tabi ng daan. Aakalain mo talagang may ginaganap na piyesta ng gabing yon sa purok ng kasintahan ko. Nakalanghap na rin ako ng napakalansang amoy na sa tingin ko nanggaling sa karning kinakatay. Medyo napangiwi pa nga ako ng bagya nang makita ko ang isa sa mga kabataang nakahilerang mabilis na isinubo sa bibig nito ang hilaw na karne. Hindi mo naman sinabing may handa ang ginaganap pala dito, Alice. Di sana inagaan namin kaninang umalis sa baryo. Wika pa ni Bulantoy. Nginitian lang ni Alice ang pinsan ko at hindi na nagsalita pa. Nang balingan ko naman ang mga taong nag-uumpukan nakita kong pinagtitinginan na nila kami at sandaling itinigil ang mga ginagawa. Maya-maya pa ay sunod-sunod na nagsilapitan ng mga kalalakihan at para bang mga tsismosang kapitbahay ang mga itong nakikiosyoso tila ngayon lamang sila nakakita ng mga dayuhan sa kanilang lugar. Magandang gabi ho, Tiyong. May inahong bati ni Alice noon sa isa sa mga matandang lumapit sa amin. Diretsyong nakatingin kay Alice ang matandang binati niya bago ito sumagot. Magandang gabi din sa iyo, Iha. Sino-sino yung mga kasama mo? Isa-isa kaming ipinakilala ng kasintahan ko at sinabi niyang kaya kami naroroong magpipinsan dahil sa dinalaw ko siya at gusto ko rin makilala ang mga magulang niya noon. Sige ho, tutuloy na po kami. Paalam nito sa tiyuin niya. Nakita kong marahang tumango ang matanda at saglit na tinapunan niya kami ng kakaibang tingin. Pailalim at parang hayop na nanggagalaiti ang mga titig nito. Pagbalik ng tiyuhin ni Alice sa umpukan ay nagpatuloy na kami sa paglalakad noon. Sandali pa akong nagulat nang bigla akong nakarinig ng mga asong nagsisipag-alulungan. Agarang akong nagpalinga-linga. Inilibot ang paningin para hanapin kung saan nanggaling ang mga alulong ng aso. Pero ang ipinagtataka ko, ni isang hayop ay wala man lang kaming nakita o nakasalubong. Simula nang pumasok kami sa purok na yon. Kaya't papanong bigla na lamang may narinig kaming mga alulungan. Na sa tingin ko, hindi lamang 2 o 3 ang mga asong narinig namin. Marami sila. Nakakatakot naman dito sa lugar niyo, Alice. Kanina lang wala tayong napansing mga aso pagkapasok natin. Tapos ngayon, bigla-bigla na lang tayo nakakarinig ng mga alulungan. Bulalas pang wika ni Bulantoy. At sa tingin ko ay hindi niya na naman napigilan ang bibig pagbangsalita. Sa amin kasing 3 magpinsan ay si Bulantoy ang pinakamareklamo. Wala yon, huwag niyo na lang pansinin yon. Ganun lang talaga yung mga aso dito. Kapag gabi na nasa loob na ng kanya-kanyang bakuran. Pagpapaliwanag pa ng nobya ko. Magkahawak kami ni Alice habang nagpapatuloy sa paglalakad. Kahit hindi ko man aminin sa sarili ko, ay may pangamba pa rin akong nararamdaman ng mga sandaling yon.
Pangambang hindi ko maintindihan kung ano. Kung kinakabahan ba ako dahil sa wakas ay makakaharap ko ng pamilya ng dalaga, o dahil sa pakiwari ko ay may hindi tamang nangyayari sa lugar na yon. Hindi naman naglaon ay narating na namin ang bahay ng dalaga. Nakita kong bagamat may kalumaan ng bahay ng pamilya ni Alice, ay hindi maipagkakailang may karangyaan yon at kakaiba sa mga bahay na nadaanan namin. Kung ihahambing ko ang bahay ng pamilya ng nobya ko sa mga kabayang nakikita ko noon, may ihahambing ko ito sa mga bahay ng Kastilang Malabonggalo. Malapad at malawak tingnan ito. At kapag nasa labas ng bakuran mo yun pagmasdan, maganda. Maya-maya pa ay isang matandang lalaki ang sumalubong sa amin. Nang makapasok na kami sa bakuran, sa itsura ng matanda ay masasabi kong hindi pa gaanong kulubot ang mukha niya. Pero purong puti ng lahat ng buhok nito. Nakamulagat ang mga mata kaya't mas lalong nadadagdagan ang kabang nararamdaman ko noon. Kaagad na bumitaw sa kamay ko at nagmadaling sinalubong ni Alice sa matanda at tinalalayan. "Lo, magdahan-dahan po kayo sa paglalakad at baka mapatid kayo," sabi ni Alice noon. Masayang ipinakilala ko ng dalaga sa kanyang abuelo. Ngumiti ang matanda sa amin. Lumitaw ang may katalasang ngipin nito. Namumulang gilagid na animoy ngumunguya ng nganga, ay yung ginagawang pampatibay ng ngipin ng mga matatandang tagaliblib. Mula sa isang silid na malapit sa sala, lumabas ang dalawang taong may katandaan na. Pagkalapit sa amin ay sinabi ni Alice na yun ang kanyang mga magulang. Kaagad naman akong nagmano na siyang kinabigla ng dalawa nun. "Pasensya ka na, hindi lang sanay ang pamilya kung may nagmamano sa kanilang ibang tao," paliwanag pa ni Alice nun. Naiyang humingi ako ng tawad sa mga magulang niya. Tumangutang lang naman ang mga ito at seryoso ang mukha nila. Pero napansin kong malikot ang mga mata nito, lalong-lalo na yung nanay. At sa pakiwari ko ay parang inuusisa kami noon. Naisip ko na lamang na ganun naman talaga kapag unang salta mo pa lang sa bahay ng kasintahan mo. Uusisain at kikilatisin ka maigi ng mga magulang nito. Nabuhayan naman ako ng loob ng magiliw akong kausapin ng ama ni Alice. Nagwika pa nga itong ipaghahain na nila kami ng pagkain nun, kaya maghintay lamang kami ng ilang minuto. "Anak, dalhin mo muna sa silid tulugan ng mga bisita mo para makapagpahinga at tatawagin ko na lang kayo kapag nakaluto na ako," sambit ng ina niya. "Teka, silid tulugan? Bakit? Hindi ba tayo uuwi mamaya?" Walang prenong bibig na tanong ni Bulantoy noon. Matuling tiningnan ng Ali ang pinsan ko at sinabing, bukas na lang daw kaming umuwi. Delikado na sa daan. Pinalad na nga lang daw kaming makarating sa purok nila ng ganong oras. Kadalasan kasi wala nang nangangas pang pumunta sa lugar kapag magdidilim na. Hindi na nga kami nakapagreklamo. Agaran nang tumalikod ang ina ni Alice at kami naman na inayanang pumunta sa kwarto noon. "Dito kayo magpapahinga ngayong gabi," aniya, at ipaniliwanag sa amin kung nasaan ang banyo at kusina. Kaagad naman sumalampak ng higa si Estong pagkalapag ng bitbit niya gamit noon. Samantalang si Bulantoy naman ay pilit na binubuksan ng bintanang yari sa kahoy. "Sandali, paalala lang. Kabilin-bilinan ni Papa na huwag magbubukas ng bintana tuwing magdidilim na," sabi ni Alice noon. "Bakit naman? Takot ba kayong may makapasok na lamok dito sa kwarto nyo? Kaya hindi kayo nagbubukas ng bintana?" Sagot ng pinsan ko. Hindi ko alam kung seryoso ba ang kasintahan ko nang sabihin niya sa pinsan ko yon na kung ayaw umano naming makatay, ay wag na wag kaming magbubukas ng bintana. Nang marinig ko ang sinabi niya ay nilukuban na naman ako ng takot noon. Pero noong natawa ang dalaga at nagwikang, biro lang umano ito. Sadyang ayaw lang raw talaga ng kanyang ina na binubuksan ng bintana kapag magtatakip silim na.
Kaya't sana'y sundin raw namin ang sinasabi niya noon. Sandali lang, Alice. Sigurado ka bang dito talaga kami magpapalipas ng gabi? Tumango ang dalaga at nagwikang hindi papayag ang kanyang mga magulang na umalis kami noon. Delikado na daw sa labas ng bahay. Kung sana'y inaga-agahan naming pumunta at hindi kami naabutan ng dilim, pwede pa kaming makauwi. Sige na, maiwan ko na muna kayo. Pupuntahan ko lang si Inang para tulungan magluto ng hapunan natin. Nang makaalis na ang dalaga ay umupo na muna ako sa gilid ng higaan. Nag-isip kung ano nga itong pinasok namin noon. Bakit na imbis na mag-usap kami ni Alice dahil sa kaya nga ako pumunta doon para makipagkilala ng maayos. Dinala naman kami sa kwarto at pinagpahinga. Natigil lamang ako sa pag-iisip ng tanungin ako ni Bulantoy kung wala daw ba akong napapansing kakaiba sa lugar na napuntahan namin noon. Bakit mo naman natanong tungkol dyan? Balik ko sa kanya. Sinabi niyang simula nang pumasok kami sa purok, kakaiba na ang nararamdaman niya. Maging ang mga kakaibang tinginan ng mga kalalakihan sa bungad ng baryo, napansin niya rin. Ang lolo pa ng kasintahan ko mano, kakaiba din kung kumilos pati ang ama niya. Napapailing-iling ako't nagwikang baka pagod lang siya, kaya't kung ano-ano na lamang ang napapansin. Ang mabuti pa ay magpahinga na lamang umano siya at gigisingin ko na lamang siya mamaya. Hindi naman tumugon ang pinsan ko sa sinabi ko. Ilang sandali lamang ang nakalipas noon. May kumatok sa pintuan. Inayon ni Alice. Nakangiti itong nagsabing lumabas na umano kami para makakain na. Nang umalis na ang nanay ni Alice ay nilapitan ko na ang dalawa at sinabihang lumabas na kami at kakain. Kagad naman kaming nag-ayos at saka lumabas ng kwarto. Paglapit namin sa kusina, nakita naming puro gulay at isda ang nakahain nun. Kumain na muna kayo't mamaya na lang tayo mag-usap, sabi ni Alice. Ayain ko na sana mga magulang niya, ang kaso nga lang, tumalikod na mga ito at naglakad palabas ng kusina. Nang balingan ko naman si Alice para sana'y sabihan itong sabayan niya na kaming kumain. Walang ano-ano'y bigla na lang umalinsangan ang buong paligid noon. Nakalanghap na ako ng masangsang na amoy. Nakarinig din kami ng huni ng tik-tik sa paligid at malakas na pagpagaspas na para bang napakalaking pakpak yun sa labas ng bahay. Maya-maya pa ay rinig ko na ang napakalakas na paghampas ng mga malalaking pakpak sa bubungan ng bahay noon. Dito napatayo si Bulantoy at wari ba'y takot na takot itong nagtanong kung ano ang naririnig naming pagaspasan. Napansin kong naalarma si Alice. Walang sabi-sabing tumayo. Pagkatapos ay pinuntahan ang mga magulang niya. Narinig ko pang nag-uusap ang mga ito. Kaya lang, dahil sa may kalayuan sila sa kinauupuan ko ay hindi ko masyadong marinig ang kanilang pinag-uusapan. Maya-maya pa ay bumalik na ang kasintahan ko at humingi ng pasensya noon. Dahil naistorbo daw kami ng mga nilalang na nasa labas ng bahay nila. Sige na, kumain na kayo. Huwag niyo nang pansin ng ingay sa labas ng bahay. Aniya. Aaminin ko, Sir Seth, na kahit anong pagpo-focus sa pagkain ang gawin ko, hindi ko yun magawa-gawa. Dahil sa patuloy pa rin ang kalampagang naririnig ko sa taas ng bubungan. At kasunod noon ay narinig na namin ang, kung hindi ako nagkakamali, huni ng wakwak. Maya-maya pa ay bumukas ang pintuan ng bahay. At kasunod noon ay narinig ko na ang boses ng ama ni Alice sa labas noon. At para bang may kinakagalitan ito. Umuwi na kayo sa bahay ninyo at matuto kayong rumespeto. May mga bisita ang anak ko. Huwag niyo akong galitin at baka hindi ko kayo matansya. Rinig kong wika ng padre di pamilya. Napatingin naman ako sa labas ng bintanang malapit sa kinauupuan ko. Nakasara yon pero ramdam na ramdam kong may mga matang sumisilip
at tinitingnan kami. Matapos magsalita ang ama ni Alice ay tanging mga pag-angil na lamang ng hayop ang naririnig ko sa labas. At mga ilang segundo pang lumipas, unti-unti nang nawala ang mga ingay na naririnig namin. Hanggang sa tuluyan na itong nawala. Matapos naming kumain ay naglakad na ako palabas ng kusina. Sakto naman ang pagpasok ng ama ni Alice mula sa labas ng bahay noon. Bahagya pa akong nagulat at nakatulalang nakatitig noon. Nakita kong panandaliang nag-iba ang itsura ng matanda. Sa paningin ko ay saglit yung biglang naging halimaw. Pero nung ikurap ko ang mga mata ko, normal naman na ito. Kinusot-kusot ko pa mga mata para kumpirmahin kung namamalikmata lamang ba ako sa nakita ko. Napaiktad na lamang ako nang may tumapik sa balikat ko noon. At nang lingunin ko ay nakita kong si Alice. Nakangiting tinanong niya ako kung bakit ako nakatayo't nakatulala. Huminga ako ng malalim at sinabing wala yon. Ngumiti ang dalaga at inaya niya na nga ako mag-usap ng masinsinan. Nung nag-uusap kaming dalawa ni Alice, wala sa paksa namin nakatuon ang pansin ko. Tuloy ay hindi ko na-enjoy ang gabing yon na kasamang babaeng mahal ko. Pasado 9:00 ng gabi, sinamahan na ako ni Alice na pumanik sa silid pahingahan para makapagpahinga na. Bukas na lamang daw kami magkwentuhan uli. Nang gabing yon ay hindi ako makapag-isip ng tama kung ano ang mga dapat kong gawin. Tuloy ay parang pinagsisihan ko kung bakit nagpupumilit akong pumunta sa bahay niya. Kung alam ko lang sanang gano'n ang kahihinat na naming magpinsan, di sana hindi na lang talaga kami pumunta. Ipinagdarasal ko rin ang mga oras na yon na sana hindi na sumunod sa amin si Tio Edgar dahil baka mapano ito sa daan. Malakas ng kutob ko may kakaiba sa purok na napasukan namin. Pakiramdam ko ay hindi normal na tao ang ibang naninirahan doon. Habang nagpapahinga, samut-saring mga katanungan ang tumatakbo sa isipan ko. Pagpatak ng hating gabi noon, napabalikwas kami ng bangong magpipinsan sa kadahilan ng naririnig naming parang may nagkakagulo sa labas ng bahay. Kasabay ng kaguluhan ay may mga malalakas na namang pagaspas na mga pakpak. Para kami mga batang kanya-kanyang siksikan sa ilalim ng higaan noon dahil sa sobrang takot. Kulang na nga lang ay maihi ako sa salwal noon. Hindi kami makagalaw gawa ng maging sa labas ng kwarto namin may mga naririnig kaming kung anong ingay. Hanggang sa walang ano-ano, biglang bumukas ang pintuan. Pumasok ang nakakapanindig balahibong malakas na hangin. Ang akala ko'y katapusan na namin ng gabing yon. Pero walang ano-ano. Nakita kong mabilis na pumasok si Alice at agad na isinara ang pintuan. Nang maisara niya ay saka pa lamang ako lumabas mula sa ilalim ng higaan nun. Inabutan niya kami ng tig-iisang basong tubig. Inumin daw namin para mawala ang kabang nararamdaman. Dahil sa takot na ako ng mga oras na yon, wala nang tanong-tanong pang kinuha ko ang baso at tinungga ang laman nun. Matapos kong inumin yun, Sir Seth, unti-unting nawala ang kaba at takot na nararamdaman ko. Tila ba lumakas ang loob ko nun. Itatanong ko pa lang sana kay Alice kung ano ang pinainom niya pero hindi na natuloy pa. Dahil sa sinabi niya sa aming may halong usal ng orasyon umano ang tubig na yon. May pangsabulag daw yon para sa mga aswang at pampaalis ng takot na nararamdaman. Doon niya inamin sa akin na nabibilang sila sa mga aswang na naninirahan sa purok na yon. Lahat ng mga taong naninirahan doon may mga lahi. Maging siya man umano ay ganun din at ang pamilya niya. Maliban lamang sa kanyang ina dahil isa itong manggagamot.
Kaya kahit papano ay natutunan niyang mamuhay bilang isang normal na tao. Isa pa, mga lutong pagkain ang kinakain nila. Hindi gaya ng mga kapitbahay nilang purong hilaw na karne talaga ang kinakain. Kinakatakutan din sa kanilang purok ang kanyang ama dahil sa nahahanay sila sa angkan ng mga hanagob na aswang. Yun nga lang, nahaluan na ng tao ang angkan nila noon dahil hindi nga aswang ang kanyang ina. Nagwika din siyang isa rin yun sa dahilan kung bakit ayaw niya akong dalhin sa kanila. Ayaw niyang malaman ko ang totoo nilang pagkatao. Pero ayun, naging makulit ako noon. Gulat na gulat ako sa lahat ng mga nangyari sa natuklasan. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Kaya hinayaan ko na lamang na magsalita ng magsalita ang dalaga. Pagkapatak pa lamang ng liwanag nung sumunod na araw, dali-dali na kaming umuwi noon. Nadatnan namin sa baryo si Tio Edgar. Hindi pa rin siya tapos sa ginagawang pag-ayos ng sasakyan. Na makita niya kami ay kinumusta niya ang lakad namin. Nagkasundo naman kaming magpinsang isekreto na lamang ang mga nangyari noon. Kaya sinabi namin kay Tio Edgar na ayos lang, na walang naging problema. Hinintay na muna naming matapos ang pag-ayos ni Tio. Ang ginawa pala ni Tio, nung hindi niya maayos ang sasakyan ay iniwan niya lamang ito. At noong madaling araw na ay binalikan niya ito. Meron siyang kasama na isang kumpare niya na marunong mag-ayos nun. Tamang-tama dahil pagdating namin, patapos na ang pag-ayos nilang dalawa. Magmula nga noon ay hindi na nagpakita pang muli sa akin si Alice. Pero bago pa man naghiwalay ang landas namin nung hinatid niya kami sa bungad ng purok nila, maayos namang napag-usapan namin ang paghihiwalay. Magkaiba ang katayuan namin sa buhay, kaya hindi ko inaasahan pang magpakita sa akin ng dalagang yon. Sa ngayon ay may pamilya na ako. Mahal na mahal ko ang asawa at anak ko. Maayos na rin ang buhay ko. Pero paminsan-minsan ay naiisip ko pa rin ang lugar na pinuntahan naming magpipinsan. Ang lugar ng dati kong nobya. Sa purok na mga aswang.